Mukhang oras na para tuluyang ibigay ng San Antonio Spurs ang starting point guard role kay Dylan Harper sa darating na 2026-7 NBA season. Ayon sa ulat, inaasahang mas magpupush ang kampo ni Harper para sa mas malaking papel matapos ang kanyang napakagandang rookie campaign. Sa kabila ng pagiging baguhan, nag-average siya ng 18 points, 6 rebounds at 3 assists kada laro sa NBA Finals habang nagtala ng 49% shooting mula sa field. Lalo pang tumingkad ang kanyang laro noong playoffs at NBA Finals, kung saan isa siya sa pinakamalalaking dahilan kung bakit nakarating ang Spurs sa Championship Series. Bukod kay Victor Wembanyama, si Harper ang isa sa mga pinaka-nag-standout na manlalaro ng koponan sa pinakamalaking yugto ng season. Samantala, maraming kritisismo ang ibinato kay De'Aaron Fox matapos ang hindi magandang performance sa finals. Marami ang naniniwalang naging problema ang ilan sa kanyang decision-making na nagresulta sa mahahalagang turnovers at pagkakamali sa mga crucial na sandali ng serye. Dahil dito, unti-unting lumalakas ang paniniwala na mas karapat-dapat si Harper sa starting point guard position. Nakikita rin ng Spurs na mas malaki ang potensyal ng tandem ni Harper at Wembanyama bilang pundasyon ng susunod na championship contender ng franchise. May natitira pang 2 taon sa kontrata ni Fox bago siya maging unrestricted free agent, ngunit dahil sa pag-usbong ni Harper, may mga espekulasyong maaaring ikonsidera ng Spurs ang pag-trade sa veteranong guard upang makakuha ng isa pang maaasahang player na mas babagay sa timeline ni Harper at Wembanyama. Sa ngayon, wala pang opisyal na desisyon ang San Antonio, pero kung pagbabasehan ang ipinakita ni Dylan Harper sa playoffs at NBA Finals, mukhang nagsisimula na ang bagong era ng Spurs sa kanyang pamumuno. Ano sa tingin ninyo? Dapat na bang gawing full-time starting point guard si Dylan Harper o bigyan pa ng isa pang pagkakataon si De'Aaron Fox? Samantala, Isaiah Stewart sa Lakers, posibleng maging perpektong piraso para sa depensa ng Purple and Gold. Ayon sa ulat ni Sam Amick ng The Athletic, inilagay na ng Detroit Pistons sa trade block ang 24-year-old na center forward na si Isaiah Stewart. Habang handa nang bigyan ng mas malaking papel si Paul Reed bilang backup ni Jalen Duren, tila bukas na ang Detroit na pakinggan ang mga alok para sa isa sa kanilang pinakamatitinding enforcer sa loob ng court. Kung tutuusin, isa si Stewart sa mga manlalarong eksaktong kailangan ng Los Angeles Lakers. Hindi man siya kilala bilang isang elite scorer, dala niya ang mga bagay na matagal nang hinahanap ng Lakers. Matinding depensa, rebounding, physicality at matitibay na screens na makakatulong kina Luka Doncic at LeBron James sa opensa. Matatandaan din na minsan nang nasangkot sa kontrobersyal na insidente sina LeBron James at Isaiah Stewart noong 2021, isang banggaan na nauwi sa suspensyon ng 2 manlalaro. Ngunit sa NBA, mabilis magbago ang mga kwento at ngayon ay may posibilidad na maging magkampi pa ang dating magkaribal. Sa nakaraang mga season, napatunayan ni Stewart ang kanyang kakayahang bantayan ang iba't ibang posisyon, protektahan ang pintura at magdala ng enerhiya sa bawat minuto na nasa loob siya ng court. Kilala rin siya bilang isang fearless competitor na hindi umatras sa kahit sinong kalaban. Dahil limitado na rin ang kanyang papel sa Detroit, maaaring maging magandang pagkakataon ito para sa Lakers na kumuha ng isang murang ngunit epektibong backup big man. Hindi kailangan ng Lakers ng isa pang mataas umiskor na center. Ang kailangan nila ay isang manlalarong handang gawin ang maruruming trabaho, mangagaw ng rebounds, magdepensa at magbigay ng matitinding screen para sa kanilang mga superstar. Kung sakaling makuha ng Lakers si Isaiah Stewart, isang bagay ang sigurado. Mas magiging matatag, mas pisikal at mas nakakatakot ang kanilang depensa sa susunod na season. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Maganda bang addition si Isaiah Stewart nilang backup center ng Lakers? Career high for Stu. High 29 points for Piston big man Isaiah Stewart. It's happening again. Block of the night. Look at this one. And you know what? Give credit to Duncan Robinson for not fouling there. That's a hard fall there from Stewart. It's awkward. He almost